Kiss me honey, I miss you so much. Maharot na sabi ni Eliza. Eliza, muli hindi natapos ni Brian ang sasabihin dahil naglambitin na sa leeg nito ang babae at kinuyumos ng halik sa labi. Iyon ang eksenang inabutan ni Luella nang hindi na makatiis at tuluyang pumasok sa loob. Halos manlambot ang kanyang mga tuhod sa nasaksihan. Ginawa niya ang lahat para hindi bumagsak ang kanyang luha. Pero hindi siya sigurado kung naitago niya ang sakit na bumaka sa kanyang mukha. Lumunok muna siya ng ilang ulit bago nakapagsalita. I'm sorry, nakakaabala ba ako? Hindi niya alam kung ngiti o ngiwi ang naibigay niya sa mga ito. Nang makita niyang natulala ang asawa ay lalo siyang nasaktan. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng office. Nagtatakang sinundan siya ng tingin ng mga katrabaho nang makita siyang umiiyak. Hindi niya pinansin ang pag-uusisa ng mga ito. Mabilis siyang lumabas ng restaurant at pumara ng taxi. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang nasa isip niya ay makaalis sa lugar na iyon at baka sakaling mabawasan kahit papaano ang sakit na nararamdaman niya. Sa kabilang banda ay napasabunot si Brian sa kanyang buhok. Kitang-kita niya ang sakit na bumaka sa mukha ni Luella. Kaya hindi siya nakapagsalita. Dahil doon isang bagay ang naging malinaw. Mahal siya ng asawa at nasaktan ito sa inabutang eksena. Nang mawala ito sa kanyang paningin saka lang siya natauhan. Luella, wait! Tawag niya. Akma sana siya nitong hahabulin pero nahawakan siya ni Eliza sa braso at pinigilan siyang lumabas ng opisina. James, honey, why are you acting like that? Galit na sita nito. Look, Eliza, we already talked before we dated that there will be no strings attached between us. And before I got married to Luella, we formally broke up. Hindi niya maiwasan na magbago ang emosyon ng banggitin ang pangalan ng asawa. Yes, but you told me that your marriage with her will last only for 1 year. Bakit parang iba ang dating kapag binabanggit mo ang pangalan ng babaeng yun? Yes, I said that. But I didn't tell you that we can get back together again. And besides, wala akong plano na hiwalayan ng asawa ko. Sa ayaw at sa gusto niya ay hindi kami maghihiwalay. Naiintindihan mo? Maotoridad na saad niya bago lumabas at sinundan si Luella. Subalit hindi na niya ito nakita sa loob ng restaurant. Hindi alam ni Luella kung saan siya pupunta. Hanggang sa makarating ang sinasakyan niyang taxi sa isang park. Ipinasya niyang doon muna mamalagi. Laking pasalamat niya at nasa bulsa pa rin ang kanyang uniform ang ibinigay na tip sa kanya ng mga customers. Kaya may pambayad siya sa taxi. Hindi niya alam kung saang parte ng Maynila ang park na iyon. Dahil weekdays at alanganing oras, ay mangilan-ngilang tao lamang ang nakita niyang naglalakad doon. Nang may makita siyang puno na malago ang mga dahon ay lumapit siya roon. At umupo sa damuhan. Sumandal siya sa katawan ng puno habang patuloy pa ring umiiyak. Hindi niya alam kung magagalit ba siya sa asawa o sa kanyang sarili. Sa bandang huli ay silang dalawa ni Brian ang kanyang sinisi. Pinaasa siya ng lalaki at maski wala naman itong sinasabi na mahal siya nito, ay umasa pa rin siya. At nagagalit siya sa sarili dahil minahal pa rin niya ito kahit alam niyang wala sa bokabularyo nito ang mga salitang mahal at seryoso. Para rito ay laro lang ang lahat at may katapusan. Hindi ba at sinabi nito na hanggang 1 taon lang ang kailangang itagal ng kanilang kasal? Ang buong akala kasi niya ay pareho sila ng nararamdaman. Pero laking pagkakamali pala niya. Hindi alam ni Anne kung ilang oras na siyang nandoon sa park, basta na malaya na lang niya na dumidilim na. Tumayo na siya at nabuo ang desisyon na pilitin ang sariling kalimutan na ang nararamdaman sa asawa dahil may ibang mahal na ito. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa mansyon. Halos manigas siya nang salubungin siya ng yakap ni Brian. Hindi niya alam kung ano ang una niyang magiging reaksyon. Kung magagalit ba siya o isusumbat dito lahat ng sama ng loob niya o ipakikita rito na hindi siya apektado sa nangyari. Ang huli na lang ang napagdesisyon niyang gawin. My God, sweetheart, where have you been? I've been looking for you the whole day, madamdaming saad nito. Pinigil niya ang sariling madala sa sinasabi nito. Pasensya na kung bigla ko nalang iniwan ang trabaho ko. Namasya lang ako sandali. Malamig na saad niya na halos hindi tumitingin sa mukha nito. Ayaw niyang makita nito ang pamumugto ng kanyang mga mata.
Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Sinabi ko din sa'yo na gusto kong magtrabaho. Medyo may talim ang tinig ng tugon niya. Ang nasa isip niya ay baka ayaw siya nitong papasukin sa trabaho ay para hindi niya makita ang mga babae nito. Naramdaman na naman niya na parang may tumusok sa kanyang dibdib. Nagulat ito sa nahimigan sa kanyang boses. Okay, if that's what you want. Itinaas pa nito sa ere ang dalawang kamay. Listen, Luella. About what happened in my office. Gusto kong magpahinga, Brian. Putol niya. Hindi pa siya handa sa pag-uusapan ng nangyari kanina. Alright. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito bago matamlay na tumango. Saka na tayo mag-usap. Magpahinga ka na lang muna. Hindi na siya sumagot. Nilampasan na niya ang asawa. Dire-diretso na sana siya ng kanyang kwarto nang makasalubong niya ang abuelo. Apo, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Nag-aalalang saad nito nang makita ng namumugto niyang mga mata. Iniwasan niyang tumingin kay Lolo Ipeng para hindi siya mapabulalas ng iyak at sabihin dito kung gaano siya nasasaktan ng mga oras na iyon. Napagod lang ako, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado ka ba, Iha? Opo, Lolo. Sige pa, magpapahinga muna po ako. Ipinagpasalamat niyang hindi na ito nagtanong at tumango na lang. Dali-daling tinungo ang silid at nilak ang pinto. Ayaw naman niyang aminin ang dahilan ay alam niyang natatakot siyang masaktan sa sasabihin ni Brian. Baka kasi hindi niya makayanan kapag sinabi nito na mahal nito si Eliza at hindi siya. Na pagdating ng 1 taon ay hihiwalayan siya nito para pakasalan ang babae. Hindi na niya namalayan kung anong oras siya nakatulog. Basta pakiramdam niya ay mas grabe pa ang nangyari ngayon sa kanya kaysa nangyaring pagkidnap sa kanila. Nilapitan ni Lolo Ipeng si Brian. Nang makita siya nitong nakatayo sa balkonahe habang may hawak na kopita ng alak sa kamay. Brian? Bungad nito. Lo, kayo pala. Bakit hindi pa kayo natutulog? Nakangiting tanong niya. Nag-aalala kasi ako sa apo ko. Malungkot na sagot nito. Tumingin ito sa malayo bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ayoko sanang isipin na kasalanan ko kung bakit siya nagkakaganon. Naramdaman niya ang emosyong hindi niya maipaliwanag nang mabanggit ang asawa. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lolo? Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pagpayag sa pagpapakasal niyong dalawa. Nanatiling nakapako ang mga mata nito sa kawalan. Lolo, aniya saka humigpit ang pagkakahawak sa baso na may kaunti pang laman. Ayaw niyang marinig na nagsisisi ito sa pakikipagkasundo sa kanyang abuelo upang ipakasal sila ni Luella. Mag-asawa na sila ng apo nito, kanya na ang babae. Hindi ganyan dati ang aking apo. Masayahin at laging masigla noon si Luella. Pero nakikita ko sa mukha niya ngayon na parang lagi siyang malungkot at nasasaktan. Alam kong pinipilit niya lang itago sa akin iyon para hindi ako masaktan lahat nito. Ang ibig po ninyong sabihin ay ako ang may kagagawan kung bakit siya nagiging malungkutin at nasasaktan ngayon? Brian, iho, buntong hininga nito. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito. Lo, sabihin po niyo sa akin para alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung bulag ka lang o talagang wala ka lang pakialam. Kung hindi mo napapansin ay mahal ka ng apo ko, kaya siya nagkakaganyan. Sa pagkakataong iyon ay tumingin na sa kanya ang matanda. Napailing ito sa nakitang reaksyon niya. Nanlaki kasi ang mga mata niya at hindi nakapagsalita. Lingi dito dahil sa sobrang kaligayahan sa nalaman ay hindi siya makaapuhap ng salita. Lo, alam ko Brian na wala sa listahan mo ang tipo ng apo ko kaya hindi mo siya matutong mahalin. Malungkot na sabi nito. Napakunot noo siya. Pero ang hinihiling ko lang, bakit hindi mo tingnan ang mabuting ugali niya? Mapagmahal at mabuti siyang tao. Sigurado akong matututuhan mo rin siyang mahalin. Lo, hindi nyo naman po kailangang sabihin ang ganyan. Alam ko iho, pero ginagawa ko ito para sa kaligayahan ng aking apo. Putol nito. Alam ko maraming lalaking may gusto sa kanya at mabubuti din. Kung hindi mo siya matutunang mahalin, maaari siguro sa pagkakataong iyon ay si Lolo Ipeng naman ang hindi niya pinatapos ng pagsasalita.
Don't you ever do that, Lolo. Galit na saad niya. Isipin pa lang niyang may ibang lalaking hahawa kay Luella gusto na niyang magwala. Nagulat ito sa naging reaksyon niya. Anong sinabi mo, Apo? Don't you ever do that. Wala akong pakialam kung maraming lalaking nagkakagusto kay Luella. She's mine and I love her so much. Matapat na pahayag niya. Kumislap ang mga mata nito. You really love her, Iho? Hindi pa rin makapaniwalang tanong nito. Yes, it's just that hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang kanyang problema na hindi siya pagtatawanan. It's just that I don't know how to tell her. Nahihiyang dugtong niya. What? My God, Brian, you and Anne love each other and you're hurting each other too for that simple reason? Napapantastikuhang tanong nito. Look, Lolo, ever since hindi ako nanligaw, mga babae ang lumalapit sa akin kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Luella na mahal ko siya. Na mahal ko siya nang hindi niya iisipin na pinaglalaroan ko lang siya. Nahihirapan ang loob na paliwanag niya. Para siguro sa ibang tao ay napakasimple ng problema niya, pero sa kanya ay big deal iyon. Una dahil natatakot siyang tanggihan ng asawa, kahit sinabi na ng lolo nito na mahal din siya nito. Pangalawa ay baka hindi siya paniwalaan nito. Lumapit ang matanda at tinapik ang kanyang balikat. Sa pagkakataong iyon ay nakangiti na ito. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Just follow your heart, Iho. Iyon lang at iniwan na siya nito. Kinabukasan back to work na si Anne at nagseserve siya sa isang table nang makita niyang papasok sa restaurant si Brian. Hindi niya maiwasang hindi ma-inlove dito nang makita kung gaano ito kagwapo sa get-up nitong jeans at gray t-shirt na pinatungan ng leather jacket at tinornohan ng sneakers. Nakasuot pa ito ng shades. Halos lahat ng babae sa loob ng kainan ay napatingin dito. Hindi maikakaila kung gaano kalakas ng apil nito sa mga kabaro niya. Huminto sa tapat ng pinto ang lalaki na animo ay may hinahanap, pero sa kanya nakatingin. Nagmamadali niyang tinapos ang ginagawa at dali-daling umalis. Nakita niyang palapit ito sa kanya, kaya lumihis siya ng daan. Dahil iniiwasan niyang mapatingin dito, hindi niya nakita na umiba ito ng daan at sinalubong siya. Nagulat na lang siya nang mabangga niya ito. Oops, sorry. Nakangiting saad nito bago tinanggal ang sunglasses. Napansin niyang nangingitim sa ilalim ang mga mata nito sanhi ng pagkapuyat. Ipinilig niya ang ulo ng maisip na baka kaya hindi ito nakakatulog ay dahil iniisip din siya. Ang balak niya ay iwasan ito. Pero nahawakan siya nito sa kanang braso niya upang pigilan ang kanyang pag-alis. We need to talk. Seryosong saad nito. Hindi mo ba nakikita ang oras ng trabaho? Mahinang sabi niya dahil nakakakuha na sila ng atensyon mula sa mga customers na kumakain doon. I don't care. I am the boss here and I will do what I want to do, even if it's still working hours. Brian, please. Nagsusumamong anas niya. Nagbabantang pumatak ang pinipigil niyang luha. Luella, listen about Eliza. Nagulat ito nang bigla na lang siyang mag-freak out. Shit, James, Brian. Ano pa ba ang gusto mo, ha? Galit na tanong niya saka iwinaksi ang braso niyang hawak nito. Wala na siyang pakialam kung pagtinginan man sila ng mga tao doon. Luella, ganyan ka ba talaga kasama? Umiiyak ng saad niya. Alam ko wala kang kasalanan kung bakit minahal kita ng ganito. Dahil una pa lang ay sinabi mo na hanggang 1 taon lang tayo magiging kasal at pagkatapos ay kanya-kanya na tayo. Pero anong magagawa ko? Sa minahal ka ng letseng puso ko, kahit alam kong hindi ako ang mahal mo. Maniwala ka sa akin, pinigil ko ang sarili ko. Pinigil kong kalimutan kita at isiping baliwala ka lang sa akin. Pero bakit ganyan ka? Bakit mo ako ginaganito? Hindi mo na kailangang ipamukha sa akin na mahal mo si Eliza para pasakitan ako. Halos habol niya ang hininga nang matapos niyang ilabas ang sama ng loob. Sa kanila na nakatingin ang lahat ng mga taong nasa loob ng restaurant. Kahit ang mga kasamahan niya ay tumigil sa ginagawa ng mga ito. Luella, you are so wrong. Alam ko masyado akong ambisyosa na isipin para magustuhan mo rin ako.
Napasobra lang siguro ako sa nanlaki ang mga mata niya na bigla nitong hawakan ang magkabilang pisngi niya. You talk too much, Mrs. Esquivel. Iyon lang at sinakop na ni Brian ang medyo napaawang niyang mga labi. Narinig pa nila ang pagsinghap ng mga tao sa paligid. Nang halos hindi na sila makahinga, isa kanilang nito pinakawalan ang kanyang mga labi. Pero hindi nito masyadong inilayo ang mukha sa kanyang habang hawak pa rin nito ang kanyang mga pisngi. Nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata habang nakaawang ang mga labi. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Naguguluhan siya. Bakit siya hinalikan nito? Close that beautiful mouth before I lost my mind and kiss them like there is no tomorrow. Nangingiting bulong nito sabay lagay ng hintuturo sa baba niya para isara ang kanyang bibig. We need to talk first. Napatili si Anang bigla na lamang siyang lumutang sa ere at mabitawan ang hawak na tray nang baliwalang buhatin siya nito. Kaagad niyang ikinapit ang dalawang braso sa leeg nito sa takot na malaglag kahit alam niyang para lang siyang papel kung buhatin ito. Brian, ano ba? Ibaba mo nga ako? Pili niya. Ngingiti-ngiti lang ito habang buhat siya palabas ng restaurant at isakay sa kotse nito. Nang maiupo na siya nito ay tinangka niyang lumabas pero hindi niya mabuksan ang pinto. Wala na siyang nagawa na makaupo na ito sa tabi niya. What do you think you're doing? Kung wala ka lang magawang matino sa buhay mo. Subalit muli nitong sinakop ang kanyang mga labi kaya natigil ang kanyang pagtatalak. Sa pagkakataong iyon ay mas matagal at mas malalim ang halik na ibinibigay nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing hahalikan siya nito ay nanlalaki ang mga mata niya. Napangiti ito nang matapos ang halik at makita ang mga mata niyang nanlalaki sa gulat. One more word and I will kiss you again. Banta nito. Tumahimik na lang siya at hinayaan ito kung saan siya dalhin. Dahil sa puyat at pagod sa pag-iisip ay nakatulog siya sa kanilang biyahe. Nagising na lang siya nang may maramdaman siyang malambot na dumampi sa kanyang noo. Nabungaran niya ang nakangiting mukha ng asawa. Nang tumingin siya sa labas ng kotse ay madilim na ang paligid. Nasaan tayo? Paos na tanong niya. Dito sa private resort natin sa Tagaytay. Hindi niya napigilan ang pagtalon ng puso dahil sa tuwa nang gamitin nito ang salitang natin. Malamig, hindi niya sinasadyang sabihin iyon. Let's go inside, anito saka inalalayan sa pagbaba ng sasakyan. Na makapasok sila sa loob ng bahay bakasyunan ay namangha siya sa interior niyon. May isang sofa set sa sala na nakaharap sa dingding, sa pulos transparent na salamin kaya nakikita ang kagandahan ng view. Kitang-kita ang buong Tagaytay. Ang mga ilaw sa labas ay nakaka-relax tingnan. Sa gitna ng sofa ay may lamesa at may nakapatong na iba't ibang kulay na scented candles. Napansin niya ang dalawang pinto. Kung hindi siya nagkakamali ay kusina at kwarto iyon. Do you like it? Bulong nito. Tumango lang siya saka lumakad palapit sa dingding na salamin at tumanaw sa labas. Ano ang ginagawa natin dito, Brian? Seryosong tanong niya habang nakatingin sa labas. Naramdaman niyang lumapit ito sa kanya at tumingin din sa labas. May importante akong sasabihin sa'yo. Mahinang saad nito. Naramdaman niyang parang hindi ito komportable. Nasaktan siya sa ginawi nito marahil ay hindi ito makapag-isip ng salita na hindi siya gaanong masasaktan. Kaunti na lang at muling papatak ang kanyang luha. Pinilit niyang magsalita para matapos na ang lahat at makapag-move on na siya. Kung nahihirapan ka sa gusto mong sabihin at nag-aalala na baka masaktan ako dahil inamin kong mahal kita, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Hindi niya maiwasang pumiyok sa huling sinabi. What are you saying? Naguguluhang tanong nito nang hawakan siya sa magkabilang balikat at iharap dito. Gusto mo ba ako ang magsabi na kaya tayo nandito ay dahil sasabihin mo na hindi mo ako mahal at hihiwalayin mo na ako sapagkat hinihintay ka ni Eliza? Sa sandaling ito ay hindi na niya napigilang pumatak ang luha. Parang gripo iyon na tuloy-tuloy ang tulo. Luella Ann, listen to me. Nandito tayo dahil gusto kong masarili ka. Gusto kong makasama ka at higit sa lahat. Bahagyang inilapit nito ang mukha sa mukha niya na ang kamay nitong nakahawak sa mga balikat niya ay inilipat sa magkabila niyang pisngi para makita nitong mabuti ang kanyang mukha. Tiningnan siya nito ng masuyo. Nandito tayo dahil sasabihin ko sa iyong mahal kita.
Mahal na mahal kita, Mrs. Luella Ann Angeles Esquivel. Sa narinig niya ay bigla siyang nanlambot. Mabuti na lamang ay naalalayan siya ni Brian. Are you okay, sweetheart? Nag-aalalang tanong nito habang inaalalayan siya nitong maupo sa sofa. Anong nangyari sa'yo? Inilihis niya ang mga mata bago sumagot. You just made me feel dizzy. Nahihiyang pag-amin niya. Naramdaman niyang nanigas ito sa kanyang tabi, pagkatapos ay bigla na lang itong humagalpak ng tawa. Really? I did that? Natutuwa pa ring tanong nito samantalang siya ay parang mansanas na sa pula ng mukha sa kahihiyan. Tiningnan niya ito ng matalim saka biglang tumayo, pero naagapan siya nito sa braso at hinila pabalik. Sa pagkakataong iyon ay bumagsak siya sa kandungan nito. Don't be mad, I'm just so happy that I made you feel dizzy. Natatawa pa ring pahayag nito. Brian, nakadama siya ng kaba. Biglang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Yes, sweetheart? Ano yung sinabi mo kanina? Bahagya siya nitong inilayo para makita ang mukha niya. Nakipagtitigin siya sa asawa para masigurado na totoo ang sasabihin nito. I love you so much, Luella Ann, that it hurts. Halos lumandag ang puso niya sa narinig. Mahal din siya ni Brian. Maling-mali siya sa kanyang iniisip. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? I know I'm just a jerk. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin ang nararamdaman ko para sa'yo. I was so scared to death that you might reject me. Kumislap ang mga mata niya sa tuwa. My God, Brian, hindi mo lang alam kung gaano katagal kong hinintay na sabihin mo yan. Sa una pa lang ay minahal na kita. Natatakot lang ako na isumbat mo sa akin hanggang 1 taon lang ang ating kasal. Hindi mo ba nararamdaman na mahal kita? Kahit hindi ko sinabi ay ipinararamdam ko. Well, nararamdaman ko kaya nga umasa ako. Pero iyong narinig ko sa office mo. Hush, sweetheart. Elisa is nothing to me. Isa lamang siya sa babae sa nakaraan ko. Pero narinig ko ang sinabi mo sa kanya na 1 taon lang tayo magsasama. Giit niya. Yes, I told her that, pero hindi ko sinabi sa kanya na pwede kaming magkabalikan. And besides, wala akong balak pakawalan ang asawa ko, kaya wala na siyang magagawa. Oh Brian, I love you that it hurts too. Nahihiyang pag-amin din niya habang namumula ang mga pisngi. Oh, iyon lang ang nanulas sa bibig nito bago muling sinakop ang mga labi niya. Pero sa sandaling iyon ay kaagad din siya nitong inilayo. Don't forget to close your eyes. Nakangiting saad nito. Nabibigla kasi ako kaya hindi na niya natapos ang sasabihin dahil naging abala ito sa pagtuklas sa kanyang mga labi. Napaungol siya nang ipasok nito ang dila sa loob ng kanyang bibig at makipaglaro sa kanyang dila. Brian, hinihingal na anas niya. Naramdaman na lang niya na lumutang siya sa ere. Binuhat siya nito patungo sa kwarto at maingat na ibinaba sa kama. God, I love you and I want you so much. Iyon lang at muli siyang hinalikan nito. Isa-isa na nitong hinuhubad ang suot niyang damit nang makaramdam siya ng takot. Brian, mahinang tawag niya. Naramdaman nito ang kabang nararamdaman niya. This time ay pareho na silang nakahubad. Don't worry, sweetheart. I'll be gentle. Sa unang tangka nito ay halos manigas siya sa sakit na nararamdaman. Tumigil ito kahit alam niyang nahihirapan ito. Are you okay, sweetheart? Malambing na bulong nito bago sinakop muli ang kanyang namamagang mga labi dahil sa kakahalik nito. Pinakiramdaman niya ang sarili at nang maramdaman niyang kaya niya ang sakit ay tumango siya at sinabihang ituloy na nito ang ginagawa. Are you sure? May pag-aalalang tanong nito. Yes, iyon lang at itinuloy na nito ang pag-angkin sa kanya. Habang tumatagal ay nawawala na ang sakit at napapalitan ng sensasyong hindi niya maipaliwanag. Maya-maya lang ay napasigaw siya ng marating nila ng pareho ang rurok ng kaligayahan. Kapwa ninamnam ni Brian at Luella ang katatapos lang nilang pagtatalik. Sa wakas ay na-consummate ang kanilang kasal. Nakasandal ito sa headboard ng kama habang nakaunan siya sa dibdib nito. Tahimik lamang sila. Parehong masarap ang pakiramdam dahil sa kaligayahang nakamit nila sa pinagniig na isa't isa.
Hinawakan ng lalaki ang baba ng asawa at itinaas iyon upang magsalubong ang kanilang mga mata. Ngumiti sila sa isa't isa at muli sanang magtatagpo ang kanilang mga labi nang may marinig silang katok sa pinto. Sino iyon? Nagtatakang tanong niya. Nagkibit balikat lamang ito at madalian siyang hinagkan sa labi bago tumayo upang tunguhin ang front door. Hindi na ito nag-abalang magsuot ng damit. Tinampot na lamang nito ang boxer shorts na nakakalat sa sahig at isinuot bago tuluyang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Brian nang makita kung sino ang nasa labas ng pinto. I can see na okay na kayo ni Luella, bungad ni Lolo Nicanor. Pinasadahan siya ng tingin ng dalawang matanda mula ulo hanggang paa. Hindi maiikaila ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Naisuklay na lang niya ang kamay sa buhok at napangiti bago pinatuloy ang mga di inaasahang bisita. Hindi talaga kayo nakapaghintay na makabalik kami sa mansyon? Kunwari ay sita niya. Well, apo, ani ni Lolo Nicanor, nang sabihin sa akin itong lolo ni Luella na pupunta ka ng restaurant para gawing happy ending ang story ninyo, ay naisip namin na baka kailanganin mo ang aming tulong dahil sa pagiging torpe mo. Natatawa pa ito habang nagsasalita. Pero mukhang nakaya mo namang mag-isa, natatawang singit ni Lolo Ipeng. Kayo talaga? Naiiling naturan niya. Pero hindi kayo pwedeng magtagal dito. Kapag nalaman ni Luella na nandito kayo at obviously alam ang nangyari sa amin, nangislap ang kanyang mga mata nang maalala ang nangyari sa kanila ng asawa. That was the best love-making he had ever done. Sigurado ako na mamumula ang buong katawan niya sa kahihiyan at baka hindi pa kayo harapin ng ilang araw. Napahalakhak siya. Natutuwa talaga siyang isipin kung paano namula ang babae. You look and sound really happy, James Brian. Masayang komento ng kanyang lolo. Tumango siya. Yes, Lolo, I'm so happy and thanks to both of you for bringing us together. Madamdaming pahayag niya. Masayang umalis ang dalawang matanda dahil naging successful ang ginawang kasunduan ng mga ito para sa mga apo. Samantalang bumalik na si Brian sa loob ng kwarto. Sino yung dumating? Bakit narinig ko na tumatawa ka? Kunot noong tanong ni Luella. Wala, may naligaw lang na dalawang matanda. Nangingiting sagot ng lalaki, saka muling nahiga sa tabi ng asawa at mahigpit na niyakap siya. May naligaw dito? Ulit niya. Nagtataka kung bakit may mga taong naligaw sa private resort na iyon. Yes, bulong nito sa kakinabig siya. Sinakop nito ang kanyang mga labi para patahimikin siya sa katatanong. Brian, anas niya nang putulin nito ang halik. Yes, sweetheart. I love you so much and I'm really happy. Madamdamang hayag niya. Nangingilid ang luha sa mga mata dahil sa labis na kaligayahan. Sweetheart, I love you too. Niyakap siya nito ng mahigpit. Alam ni Luella na ito pa lang ang simula ng kanilang pagmamahalan at marami pang masasayang mangyayari sa piling ni Brian. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na James, Brian at Luella Ann. Ang tunay na pagmamahal, inaalagaan, pinalalago, pinahahalagahan. At kapag nawala ito, hindi mo na alam kung mababalik mo pa ulit. Kasi ang true love minsan lang dumating sa buhay ng tao. At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, God bless at ingat po tayong lahat.